What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 203 at sa chapter na ito ay mafe-feature na ang inaantay nating napakatinding laban sa gitna ni Choso at ni Kenjaku. And though alam naman natin kung sino talaga ang may upper hand at kung sino ang siguradong mananalo sa laban na ito, ay alam kong inaantay nyo pa rin ang mga pangyayari dahil alam naman nating napakadaming twist sa kwento ng Jujutsu Kaisen. Ngayon, bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nating updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen Chapter 202 ay na-reveal na nga na itong si Yuki Tsukumo ay isang former na Star Plasma Vessel habang na-infiltrate naman itong si Kenjaku ang Tomb of the Star Corridor at nakaharap niya unang-una si Choso. At dahil sa kanilang pag-uusap ay magsisimula na ang napakatinding laban sa gitna ni Choso na isang blood manipulation user at nitong si Kenjaku na gumagamit ng katawan ni Geto na gumagamit ng cursed spirit manipulation. Proceeding naman sa chapter at hand which is Jujutsu Kaisen Chapter 203, may kita natin na ang chapter na ito ay pinangalan ng Blood and Oil Part 2. Since the previous chapter nga ay pinangalanan din ng Blood and Oil. Makikita natin dito kung anong previously nangyari bago natin makita ang pagtatalo sa gitna ni Master Tengen at ni Yuki Tsukumo. Nasabi dito nitong si Choso na kung dadating daw si Kenjaku dito sa Tomb of the Star ay haharapin niya ito ng mag-isa. Habang sinabi naman sa kanya ni Yuki Tsukumo na ikamamatay niya ang kanyang planong gawin. Sinagot naman siya nitong si Choso habang sinasabing kung magsasabay daw sila sa pakikipaglaban dito kay Kenjaku ay malamang maguguluhan lamang sila sa pakikipaglaban dahil hindi naman actually sila makakapag-cooperate at makakapag-create ng teamwork. Considering na magkaiba nga ang kanilang battle styles at baka mahinder lamang nila ang isa't isa. Kaya isinuggest nitong si Choso na papalagan muna niya mag-isa itong si Kenjaku at hahayaan niyang gamitin ni Kenjaku ang lahat ng kanyang kakayahan including ang mga cursed spirit na sa kanyang nasa arsenal. At matapos nilang makuha ang impormasyon na yon tungkol kay Kenjaku ay maaari na lamang mag-follow up itong si Yuki Tsukumo upang malabanan niya ng mas maganda itong si Kenjaku since nasa kanya na ang upper hand at nakuha niya na ang mga impormasyon sa kanyang kalaban. Sinabi din itong si Choso na kung sakaling dumating ang pagkakataon na gamitin itong si Kenjaku ang domain expansion ay maaari nang pumasok itong si Yuki Tsukumo sa scene upang patayin si Kenjaku considering na kapag gumamit ng isang domain expansion ng isang Jujutsu sorcerer ay magiging unable to use na sila ng curse technique nila temporarily. And this would be a very good chance para i-ambush nitong si Yuki Tsukumo si Kenjaku para mapatay na nila si Kenjaku. However, pinaalalahanan na naman itong si Yuki Tsukumo itong si Choso sa kanyang napaka-reckless na plano at sinabing ikamamatay daw niya ang gusto niyang mangyari. Sinagot naman siya nitong si Choso na wala na daw siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya as long as mapatay nila si Kenjaku for the sake na rin ng kanilang nanay na ibinag-eksperimentuhan nitong si Kenjaku na dahilan kung bakit nabuo ang death painting. The next panel ay may kita na natin kung anong nangyari ngayon na matinding laban sa taas ng Tomb of the Star na kung saan ay naroroon ngayon si Kenjaku at si Choso. Makikita natin na dito ay nag-launch na ng isang piercing blood itong si Choso papunta kay Kenjaku. However, at point blank range ay iniwasan agad ito ni Kenjaku habang nagka-counter gamit ang isang cursed spirit. However, since napakalakas at napakagaling na gumamit ng blood manipulation curse technique nitong si Choso ay kaya niyang i-bend ang trajectory ng kanyang piercing blood na pumatay naman sa cursed spirit na inilaunch ni Kenjaku as a counter attack. Pero alam naman nating hindi agad matay-take out itong si Kenjaku ng ganun kasimpleng atake lamang, agad dumampot ng isang boulder o ng isang napakalaking tipak ng bato or tile itong si Kenjaku at itinapon yun papunta dito kay Choso. Ngayon nakita naman ni Choso na napakasimpleng atake lamang ang ginawa ni Kenjaku kaya sinabi niyang masyado daw siyang ina-underestimate nitong si Kenjaku. However, nakita naman natin lumabas ang napakaraming amount ng cursed spirit mula sa batong itinapon nitong si Kenjaku, meaning na isa lamang decoy ang bato na itinapon nitong si Kenjaku at ang tunay na atake kanyang inilaunch ay ang mga nakatagong cursed spirit sa likod nito. Subalit habang papalapit naman ang napakaraming cursed spirit na ito ay nagtapo naman agad si Choso ng napakaliit na concentration of blood at agad na ginamit ang kanyang supernova.
na pumulbos naman sa cursed spirits na itinapon nitong si Kenjaku. However, hindi naman actually na-harm si Kenjaku ng pagsabog na naidulot ng supernova bagkus nakalapit siya ngayon dito kay Choso dahil sa kanyang openings. At agad niyang hinawakan ng kamay ni Choso at sinuntok siya sa muka habang nag-engage sa isang close quarters hand-to-hand combat. Dito ay may kita natin na hindi lamang utak at mga strategy ang kayang gamitin nitong si Kenjaku dahil meron din siyang napakataas na kakayahan pagdating sa hand-to-hand combat. Habang tumatalsik naman itong si Choso nang dahil sa impact ng suntok na ginawa ni Kenjaku ay napaka-confident naman itong si Kenjaku dahil nga tinamaan niya ng isang solid blow itong si Choso. Ang hindi niya alam ay nakapag-iwan si Choso ng isang napakaunting amount ng blood na concentrated sa kanang bahagi ng katawan nitong si Kenjaku na ginamitan niya ng kanyang teknik na supernova na kung papansinin natin sa panels ay talagang directly tinamaan ng pagsabog ng supernova itong si Kenjaku. However, knowing Kenjaku na napakalakas at hindi basta-basta mate-take out ng ganong atake lamang, agad na nagsalita itong si Choso habang sinasabing ano daw ba talaga ang plano niyang gawin especially kay Yuji. Since si Yuji nga ay isang special case at hindi katulad ng iba pang mga death painting na inabandona na nitong si Kenjaku 150 years ago. And at the same time may kita din natin sa panel na ito na hindi talaga actually tinamaan ng supernova itong si Kenjaku dahil naiharang niya ang isang cursed spirit na butas-butas na ngayon ng dahil sa pagsabog. Sinabi ni Choso na maaring may plano itong si Kenjaku para kay Yuji. Habang sinasagot naman siya ni Kenjaku na wala daw siya actually plano specifically kay Yuji dahil ginamit lamang niya si Yuji para ma-set ang things para sa mga plano niya dahil si Yuji nga naman ang nag-iisang vessel na fit para kay Sukuna. Sinabi din itong si Kenjaku na as long as nagko-coexist itong si Sukuna dito kay Yuji Itadori ay magpapatuloy ang cycle of curses at magsisilbing Eye of the Storm itong si Yuji para sa new era. Bigla naman siyang inatake nitong si Choso dahil ayaw na ayaw nga naman ni Choso ang minamaliit at iniinsulto ang kanyang mga kapatid habang naglo-launch na isang piercing blood na naiwasan ni Kenjaku ng napakadali. Habang sinasabing hindi daw si Yuji Itadori ang nagiging source ng calamities and disasters kundi itong si Kamo Noritoshi mismo o si Kenjaku. Galit na sumisigaw ngayon itong si Choso habang sinasabing hindi si Yuji ang source ng misfortune at ng mga kalamidad na nangyayari ngayon kundi itong si Kamo Noritoshi na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga pangyayari. The problem is habang nagsisisigaw and distracted itong si Choso ay nakapag-deploy na pala itong si Kenjaku ng mga cursed spirits papunta sa ilalim ng kanilang kinatatayuan na ngayon ay nakakapit na sa paa ni Kenjaku. Ngayon dahil nga hawak-hawak ng cursed spirits itong si Choso ay alam ni Kenjaku hindi siya makakagalaw at immobile siya. Kaya agad siyang nilapitan ni Kenjaku at sinuntok sa muka, landing a very critical blow. And the thing here is, alam pala ni Kenjaku kung ano ang kanilang plano since napakatalino nga ni Kenjaku at maaring natuklasan niya na or napredict niya na kung ano talagang magiging plano nitong si Yuki Tsukumo, ni Tengen at ni Choso. Habang sinasabing ang plano daw nitong si Choso at ni Yuki Tsukumo ay ang mag-buy time para gamitin nitong si Kenjaku ang lahat ng kanyang cursed spirits at para magamit ni Kenjaku ang iba pa niyang kakayahan para makuha ni Yuki kung ano talaga ang kanyang mga weaknesses and weapons at hand. However, sinabi ni Kenjaku na hindi daw siya gagamit ng kahit na anong extraordinaryong abilidad o maging kahit na anong malakas na cursed spirit laban kay Choso. Sinabi niya na ang gagamitin lamang niya para durugin si Choso ay ang mga pinakamayhina o ang pinaka-low end na mga cursed spirits sa kanyang arsenal. Dahil isang mahinang nilalang at isang failure naman daw itong si Choso habang inaapakan si Choso sa muka. Sinabi niya na failure ang lahat ng death painting na dahilan kung bakit tinanong naman siya nitong si Choso kung ano daw ba ang nalalaman nitong si Kenjaku sa kanilang magkakapatid na sinagot naman nitong si Kenjaku na masyado daw siyang nag-expect sa mga maaaring magawa nitong si Choso, however na-disappoint siya at ito na daw ang pinakamataas na feat na ma-achieve nitong si Choso sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya pwede na daw maging proud itong si Choso for the mere fact na napagsalita niya itong si Kenjaku ng napakarami. Habang nagsasalita ng kung ano-ano itong si Kenjaku ay agad namang nahawakan itong si Choso ang kanyang paa at piniga ito gamit ang mas pinalakas niyang katawan ng dahil nga sa flowing red scale. But since naramdaman ni Kenjaku na pwedeng madamage ang kanyang paa ay agad niyang i-deploy ang kanyang centipedes na ginamit kay Yuji way back sa nangyaring laban sa Shibuya.
Nag-swarm ang napakadaming amount ng cursed spirit na ito papunta dito kay Choso habang ini-islam siya papunta sa lupa or sa terrain ng Tomb of the Star na kung saan sila ay naglalaban. Because of that attack, makikita natin gravely wounded na itong si Choso at sobrang dami na niyang sugat sa katawan. At makikita nating bali na rin ang kaliwang kamay nitong si Choso, which means hindi na siya makagamit ng kanyang techniques na tulad ng ginagawa niyang mas malalakas na pressures ng piercing blood. Habang tinatanong naman siya nitong si Kenjaku kung alam daw man niya kung ano ang tunay na potensyal ng mga special grade sorcerers. Sinabi niya na ang mga special grade sorcerers ay ang mga sorcerers na may kakayahang i-overthrow ang isang buong country o ang isang buong bansa sa pamamagitan lamang ng kanilang sarili. Habang hinihigop pabalik ang mga cursed spirit na ginamit niya sa pag-atake kay Choso, ay sinabi niyang qualified si Gojo sa special grade capabilities na ito at maging itong si Geto ay kaya rin yung gawin since ang kanyang cursed spirit manipulation ay kayang mag-create ng army ng cursed spirits gamit lamang ang kanyang cursed technique. And since ang vessel niya ngayon ay itong si Suguru Geto, kaya niyang gamitin ang mga cursed spirit para sa kanyang cursed technique at gamit lamang ang pinakamayhinang cursed spirit sa pag-enhance nito gamit ang kanyang cursed energy at sa pagsuswarm o pag-iipon nito for a single attack ay kaya nitong magpatumba maging ng grade 1 sorcerers. Tulad na lamang ng level nitong si Choso, which means na kayang-kayang patumbahin talaga nitong si Geto Suguru o ni Kenjaku ang mga grade 1 sorcerers o maging ang mga special grade pagdating sa isang laban dahil nga sa kanyang napakadayang curse technique. It's just ang nakalaban nitong si Suguru Geto way back sa Hidden Inventory Arc ay si Geto Suguru na gumagamit ng kanyang Soul Liberation Blade kaya siya natalo. Ngayon may kita naman natin sa panels na ito na nag-aantay lamang itong si Master Tengen at si Yuki Tsukumo ng tamang pagkakataon para mag-launch ng isang ambush dito kay Kenjaku. Habang para bang sinasabi nitong si Master Tengen kay Yuki Tsukumo na pumasok na siya dahil at this moment ay maaaring mapatay na si Choso, sinasagot naman siya ni Yuki Tsukumo na not yet, na para bang may inaantay pa siyang pagkakataon. Habang nakahandusay ay naalala nitong si Choso ang sinabi ni Kenjaku way back in the previous chapter na ang dahilan kung bakit ginagawa niya ang mga bagay na ito ay dahil ito ay fascinating. Naisip niya na hindi naman siya actually fascinating dahil hindi nga niya kayang pumalagman lamang sa kanyang tatay na si Kenjaku since si Kenjaku nga ang tatay ng death painting technically. However, assuming na para bang sinasabihan din itong si Kenjaku na hindi din fascinating ang lahat ng kanyang kapatid na kasama niya sa death painting, bigla siyang para bang nagalit at biglang nag-ooze out ang napakaraming amount ng blood sa kanyang katawan to the point na hindi din actually parang ine-expect na Kenjaku ang pangyayaring ito. Habang tumatayo siya ay sumisigaw siya ng "Please lend me your strength, death painting brothers, fire!" At may kita din natin sa panel na ito na nagbalik na ang kaliwang kamay nitong si Choso, which means na meron na siyang regenerative abilities. And basing sa kanyang dialogue, it might mean na hihiramin niya na ngayon ang kakayahan at ang lakas ng iba pang death painting members. So it means na maaaring ang magiging laban in the next chapter ay ang mas pinalakas na Choso gamit ang kakayahan ng other members ng death painting. Or ang overall na power and strength ng death painting laban kay Kenjaku na maaring dahilan kung bakit hindi pa lumalabas si Yuki Tsukumo dahil maaring ina-expect niya na may mas malakas pang kayang gawin itong si Choso. And who knows, maaring at the next chapter ay mapilitan niyang mapagamit itong si Choso si Kenjaku ng mas malalakas pang mga cursed spirit or maaring mapilitang mapagamit niya itong si Kenjaku ng domain expansion. We don't know about that yet kaya aantayin naman natin yan sa next chapter release ng Jujutsu Kaisen Chapter 204. I guess that's all para sa chapter review natin ng Jujutsu Kaisen Chapter 203. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter release review. At para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. I hope you had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.